Heto na nga mga kabayan, mga sundalo ng China at ng India nagbakbakan na nga dahil sa issue sa agawan ng teritoryo. Ang buong pangyayari nahuli sa kamera. Mga barko ng Japan Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia nagkainkwentro na. Japan nanggigil ng sobra sa China mga kabayan. Heto pa, 3 barko ng China Coast Guard tinatarget na yatang sakupin ng El Nido sa Palawan. At India magpapadala ng pangmalakasang mga short-range missile system sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Beijing at Maynila. Mga kabayan, naglalaki ang mga aircraft carriers mula sa Japan, Estados Unidos at Pransya nagsasagawa ng pangmalakasang joint maritime exercises sa karagatan ng Pilipinas. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, nag-deploy ng mga naglalakihang aircraft carrier ang Estados Unidos, France at Japan para sa mga war games at joint exercises sa katubigan na nasa sakop ng Pilipinas dahil sa ambisyon ng China na kunin nga ang malaking bahagi ng South China Sea. Kabilang narito ang West Philippine Sea na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansang Pilipinas. Idineploy nga ng US at ng France ang kanilang nuclear-powered aircraft carriers habang ginamit naman ng Japan ang kanilang converted to helicopter carrying destroyers. Ang exercises na ito mga kabayan ay tinawag na Codename Pacific Esteller 2025 kung saan pinamunuan ito ng France at nagsimula nga ito sa Philippine Sea. Kasama sa mga lumahok ang US Navy aircraft carrier na USS Carl Vinson, France Navy carrier na FS Charles de Gaulle at ang JS Kaga mula naman sa Japan. Tinawag ng US Navy na multi-large deck event ang maritime exercises na ito na naglalayon nga na magkaroon ng advanced coordination and cooperation ang tatlong Navy para masuportahan ang regional stability sa Indo-Pacific region. Naganap nga ang naturang tri-carrier drill event matapos ngang i-deploy ng China ang 7 Chinese warship kabilang ng isang armado ng laser weapon sa bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Hindi naman lahat ng bansa ay kayang bulihin at apakapakan ng China. Ito nga ang ipinakita ng Japan nang sinubukang pasukin ng barko ng China ang kanilang teritoryo. Ipinakita ng Japan Coast Guard na pagdating sa usapin sa pagdepensa sa kanilang teritoryo, hindi ito basta-basta papayag na maghari-harian ng ibang mga bansa, partikular na ang China na illegal na manatili sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Matapos ngang mamataan ng Japanese Coast Guard ang pagpasok ng Chinese Maritime Militia vessel sa Senkaku Island na isa sa mga disputed territory sa pagitan ng China at ng Japan, agad na hinamon ng JCG ang barko ng China at agad itong ipinagtabuyan. Naglunsad din ng long-range acoustic device ang Japan Coast Guard upang ipatikim sa China ang ginawa nito sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Bukod dito, inikutan pa nga ng mga barko ng Japan ang barko ng mga Inchik at sinubukan pang itulak ito palabas nga ng Senkaku Island. At dahil nga sa takot ay bumangga na nga ito sa barko ng Japan Coast Guard. Sinubukan pang umeskapo ng Chinese vessel para hindi nga sila madali, subalit hinabol ito ng 2 sa mga barko na agresibong miyembro ng Japanese Coast Guard. Matapos nga ito mga kabayan ay hinuli at ikinulong ang mga Chinese crew members na talaga namang ikinagalit ng bansang China. Dahil pa rin sa mga usapin ng territorial dispute mga kabayan, nagkaroon din ng umaatikabong bakbakan ang mga sundalo ng China at sundalo ng India malapit sa Sikkim at Tibet Autonomous Region sa border ng dalawang bansa. Ayon sa report ng Carnegie Endowment for International Peace, inaalmahan ng mga Chinese troops ang construction ng kalsada na ginagawa ng Indian troops sa Galwan River. Mayroon ding effort mula sa China na sakupin nga ang nasabing border na hindi naman ikinatuwa ng India. Naganap ang bakbakan sa bahagi ng Pangongcho, Pugrang Valley kung saan i-deploy ng People's Liberation Army ng China ang kanilang mga kasundaluhan upang takutin ang puwersa ng India. Nagsimula ang bakbakan sa suntukan at pagbabatuhan ng mga puwersa ng parehong bansa kung saan nagtamo ng mga injuries ang Chinese and Indian soldiers.
Tuloy-tuloy nga mga kabayan ang pag-iinit ng tensyon sa pagitan ng magkabilang panig hanggang sa nagkaroon na nga ng putukan. Tinatayang 20 sundalong Indiano ang napatay sa bakbakan kabilang ang 16th Bihar Regiment Commanding Officer na si Colonel Santosh Babu at ang junior officer na si Nuduram Suren. 43 miyembro naman ng Chinese Army ang nasawi habang hindi pa kumpirmado ang eksaktong bilang ng nadakip at ikinulong sa India. Ayon sa mga lumabas na mga reports, agad na itinago ng China sa publiko at sa mga Chinese media ang totoong bilang ng mga nasawi sa labanang ito at kagad na nag-sensor ng mga lalabas na updates o balita hinggil nga sa issue na ito. Samantala, inaasahan na magpapadala ng short-range missile ang bansang India sa Pilipinas simula sa buwan ng Abril ngayong taon bilang bahagi ng kasunduan at kontrata ng dalawang bansa na nagkakahalaga ng higit sa $200 million bunsod pa rin ng mas lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ipapadala ang Akash missile system na i-develop ng India's Defense Research Body. Ang surface-to-air missile na ito ay may range na 25 kilometers. Kasama rin sa mga ipapadala ng India ang mga radar system ng nabanggit na unit. Ang pagbili ng Pilipinas sa karagdagang defense system ay sumesentro nga sa patuloy na pagpapalakas ng ating bansa bilang paghahanda sa tila ba mas nagiging agresibong mga ikinikilos ng China. Ang pagbili ng Pilipinas sa karagdagang defense system ay sumesentro nga sa patuloy na pagpapalakas ng ating bansa bilang paghahanda sa tila ba mas nagiging agresibong mga ikinikilos ng China. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mga kabayan ay namataan nga ang 3 barko ng China Coast Guard sa layong 35 nautical miles na lamang sa baybayin ng El Nido sa Palawan. Ayon sa US Defense Attaché, nakakabahala na nga ang ganitong mga aksyon ng China na tila ba ipinaghahambog ang kanilang mga puwersa kahit nga illegal ang kanilang pananatili sa loob ng Philippine territory. Ayon kay maritime expert Ray Powell, nagmula sa Scarborough Shoal ang 3 barko ng CCG at tuloy-tuloy lamang ito sa pagpasok malapit sa El Nido. Ito ay sa border na mismo ng imagination ng China na 9-dash line na ilan ngang taon nang sinabi ng Permanent Court of Arbitration na wala namang legal na basehan. Ang pinakahuling insidenteng ito ay naganap 1 linggo lamang mga kabayan matapos maispatan ang isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Palawan. Hanggang sa kasalukuyan nga mga kabayan ay nasa loob pa rin ng teritoryo ng Pilipinas ang mga naglalakihang barko ng China at ang palagiang sagot nga ng ating Coast Guard at Navy ay nakamonitor lamang sila sa ikinikilos ng mga Chinese vessels. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.